Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, nagbabalik po muli. Tayo po'y magsama-sama dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Senadora Amy Marcos na tinatawag niya ang kanyang kapatid na bangag at bongit, mga kababayan. Ay pinatotohanan niya po. Sinang-ayunan niya yung sinasabi po ni Pulong Duterte na talagang meron pong matinding nangyayari sa House of Representatives. Hindi lang pong pananakot, isang damukal pa na suhulan di umano, mga kababayan. Komentuhan po natin at pakinggan at panoorin po natin itong balita, mga kababayan. Hindi na ikagugulat ni Senator Amy Marcos kung ipapasa na sa kanila ng House of Representatives ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ding pagtibayin ng House Justice Committee members. Ang report, resolution at articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo kahapon May 4. Dagdag ng Senadora, may pananakot din umanong nagaganap sa Senado para bumoto laban sa Vice Presidente. Di ba sinabi ko, 3 little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pagbihira naman. Pag hindi sila bumoto sa baba. May balitang ganyan, pati dito sa itaas. Ang pahayag na ito ng Senadora ay may kaugnayan sa nauna ng sinabi ng kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na maging sa Senado umano ay mayroon ng nag-uusap-usap hinggil sa pagboto sa impeachment. Kamakailan ipinost ni Congressman Pulong sa social media na sa halip na maging abala ang mga mambabatas sa pag-aayos ng problema ng bayan ay pag-aayos umano ng boto ang pinagkakaabalahan ng mga ito. Samantala nananatili namang matatag. Yan po, mga kababayan. Yan po. Siyak po na babatikusin po yan. Ipapalagan po yan. Nung tinatawag pong nag-iisang reyna ng mga fake news ayon kay Atty. Roque at tinatawag din pong garbage in, garbage out ng Vice President. Papalagan po yan. Baka po yan pero hindi naman po nila kayang ipa-aresto yan at hindi naman po nila kayang sampahan ng libel yan. Hindi po nila kayang sampahan. Kahit po magsalita ang ate, hindi po nila ipakukulong yan. Hindi po nila papa-aresto yan dahil yan po ay nasa ugat at nasa dugo nila na yan. Hindi po ba? Di umano. At yan po, mga kababayan, nagsasalita po si Senadora Amy Marcos. Bakit daw po ganun sila? Lahi mo yan Lahi mo. Kanino ba lahi yan? Sino po ba ang namamayagpag sa House of Representatives? Hindi po ba yung dating speaker na mayagpag? Sino po ba yung majority leader doon? Sino po ba majority leader sa House of Representatives? Di ba pamangkin niya? Kadugo niya. Kadugo. At sino po ba yung nasa Malacanang? Hanggang Malacanang daw may pressure. Kadugo niya, kapatid. Nakita niyo po, puro lahi niya. Hindi po ba lahi niya ang nagbibigay po ng problema na mahigit 4 na taon na pamumulitika at korupsyon at isang damukal na problema ng bansa. Tangi ang solusyon na binibigay sa mga Pilipino. Ayuda. Ayuda. Pagtapos at naubos ng ayuda, balik sa problema. Problema. Hindi po ba? Puro band-aid solution. Kaya dito po ko Senadora Amy Marcos, napakahirap mong hangaan. Paano mo hahangaan ang isang Amy Marcos na puro salita lamang, wala namang gawa? Binabatikos at kinukundina niya ang nangyayari po sa ating bansa. Pero ang may gawa ay lahi niya. Ang may gawa at mga issue na nagmumula sa House of Representatives ay lahi niya. Tapos sa Senado, nahandun din siya. Tapos doon sa Malacanang na isang damukal na ibinibigay daw na problema sa bansa, wala po siyang ginagawa.
puro salita. Ang mga Pilipino ay naghihirap na. Hanggang salita ka lang. Wala ka namang gawa. Hindi po ba? Nagsalita ka nga noong nakaraang taon doong sa rally ng INC. Hindi mo naman sinundan. Hindi mo naman tinutukan. Pagkatapos mong magsalita, nanahimik ka na. Yan ba ang sinasabi mo na ang bansa ay gusto mo sa salita na maayos na bansa at mabago ang bansa at malutas ang mga problema ng bansa? Paano malulutas ang bansa? Hanggang salita ka rin din naman. Napakarami mong batikos, napakarami mong nakikita na mali sa naglilingkod ngayon sa bansa, lalo-lalo sa leader at lalo-lalo dyan sa House of Representatives. Pero parang ayaw mo naman silang mapalitan. Mas okay sa'yo na manatili ang ganitong klaseng paglilingkod nila na binabatikos mo, Senadora Amy Marcos. Panay ang batikos mo. Samantalang kung pangungunahan mo na talagang ang nanunungkulan ngayon ay hindi kayang gampanan ang lahat ng problema ng bansa dahil inuna nila ang korupsyon at pamumulitika. Kung pinangungunahan mo lang, katulad ng mga nagsasalita ngayon, sana, kaya lang, may conflict of interest ka rin yata, Senadora. May conflict of interest ka rin yata, Senadora. Hindi kaya? Siyempre, mga kadugo mo yan. Puprotektahan mo pa rin yan. Di umano. Bakit po? Dahil alam ni Senadora Amy Marcos, kung mapapalitan at mawawala sa kapangyarihan ng kanyang mga kaanak, pamangkin, pinsan, at lalong-lalo ang kapatid na tinatawag niyang ading, baka po maghimas rehas ang mga ito, di umano. At kailangan din siyempre po na manahimik muna para sa sinasabing pagpapalit. Di umano, mas tanggap at kaya pang tanggapin ni Senadora Amy Marcos ang nangyayari sa ating bansa na puro korupsyon, pamumulitika, di umano ang inaatupag ng mga politiko. Dahil nga po may mga sakit po sila, di umano, na kleptomaniac pagdating po sa kapangyarihan at sa pera. Hindi kaya. Kaya okay lang po kay Senadora yan. Hanggang salita lang po. Expected na po natin yan kay Senadora Amy Marcos na hanggang salita lang po. Pagka po nagsalita ang mga Duterte, ay kailangan niya pong sang-ayunan. Dahil baka pati siya ay mawala sa mga darating na panahon. Kaya kailangan niya rin isalba ang kanyang political career. Hindi kaya, dahil hindi naman po habang panahon ang maghahari sa ating bansa ay ang katulad po ng isang Marcos. Kung yung matandang Marcos na palitan, hindi ba mapapalitan din ang anak? At syempre ayaw mangyari ni Senadora Amy Marcos na siya ay matulad sa pinagmumura. Majority ng Pilipino ay sinusuka ka at minumura ka. Di umano. Yan ang ayaw na ayaw siguro ni Senadora Amy Marcos. Nabuhay ka pa, pinapatay ka na. Di umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang sinasabi po ni Senadora Amy Marcos na yung sinasabi ni Pulong ay pinatotohanan niya na talagang grabe ang nangyayaring pamumulitika. Imbis na unahin ang problema ng bansa, ang inuuna ay politika. Dahil nga po, pag naging presidente si Inday Sara, delikado silang lahat. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. At wala po tayong aasahan sa isang senadora pagdating po ang issue ay ang kanyang kapatid, pamangkin at pinsan. Wala tayong aasahan dyan. Ang tangi lang pong aasahan natin dyan ay magsalita pero walang aksyon. Puro salita. Hindi po ba? Thank you po sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po
sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Jem Ari sa United Arab Emirates, Ani Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB and Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Taste lang po muna tayo mga kababayan at samahan po natin ng maraming dasal. Ingat po. Bye-bye.